Nang tumama ang tama, casual na naglakad si Zhongcheng upang suriin ang dalawa. Pareho silang nagre-reel pa rin sa lupa, ganap na hindi handa, malinaw na nasira. Mukhang nasa sabik si Zhongcheng. Sa itaas sa langit, lihim na kinilala ni Ching Su na ang lalaki ay maaaring talaga palang may talento sa kapanganakan. At ayon sa kanyang pagpapakita ay isang 9-arm or Daogang. Kung paano niya nakuha ang ganoong kalamangan ng ganito kaga, hindi niya man lang mahulaan. Ngunit ito ay purong swerte na pinili ng langit. Iyon ay sinabi, hindi niya maiwasang makaramdam ng saksak ng panghihinayang. Ang kanyang pagmamataas ay hahabol sa kanya at marahil malapit na. Sayang, talaga, si Ngo Chen ay tumalbog na, nasa sabik at sumisigaw kung paano ang sect leader nila ay solo na tinalo ang dalawang 9th level Daogang elite sa isang suntok, mukhang ganap na banal at walang talo. Nalubog si Zhongcheng sa papuri, naghahadyas na karaniwan lang iyon. Ngunit dinala ni Venerable Ching Su ang mood pabalik sa madilim na katotohanan. Itinuro na tinawid na niya si Venerable Jing Huan at ngayon ay may dugo sa kanyang mga kamay mula sa dalawang Holy Envoys. Ang Silence Holy Land ay hindi siya hayaan. Binalaan niya siyang dumulas palabas ng Thousand Spirit Land sa gabing iyon kung gusto pa rin niya ng pagkakataon na mabuhay. Sa gitna ng babala, biglang tumahimik si Venerable Ching Su, ang kanyang mukha ay natigilan sa pagkabigla. Ang lahat ng spirit veins sa paligid nila ay nagsimulang magbago. Idinilat niya ang kanyang mga mata sa paligid at nauuto sinusubukan niyang malaman kung ano ang katatapos lamang na nangyari dahil ang spirit veins ng Clear Heart Holy Land ay nag-level up lamang sa 8th grade. Agad na sumingit ang kalapit na mga disciples, kinukumpirma ito ng tumutugma na pagkalito, sinusubukan nilang maunawaan kung paano ang lahat ng ito ay may katuturan. Isa pa ang sumingit ng isang pagbati, nasa sabik na nagpapaalala na nangangahulugan ito na ang clan leader Ching Su ay maaari ng hamunin ang Holy Realm. Ang pagdiriwang ay lumaki sa kanila. Ang lahat ay masaya maliban kay Zhongcheng na mukhang ganap na naiinis. Naglabas siya ng isang mahaba na buntong hininga at bamulong tungkol sa bobo na babae. Hindi pa tapos. Pagkatapos ay malakas na tinawag ni Zhongcheng si Da Huang. Sa sandaling ginawa niya iyon, sumulpat si Da Huang ng walang saan at tinawag ang kanyang nanay. Sumugod siya ng diretso sa bisig ng kanyang ina. Tiningnan ni Zhongcheng ang bata at tinanong kung bakit siya nag-upgrade ng spirit veins ng iba. Kumurap siya sa kanya, lahat ay inosente, at ipinaliwanag na sinabi ni Mama na ito ang kanilang bagong tahanan. Ang maliit na linyang iyon ay hindi nakalampas kay Venerable Ching Su. Nakatayo siya doon na tigilan, kaisipan na umiikot sa ideya na mayroong sinuman na maaaring mag-upgrade lang sa grade ng isang spirit vein at sinusubukan niyang hulaan kung anong uri ng nilalang ang bata na iyon. Binaliwala ni Zhongcheng siya at patuloy na nakikipag-chat kay Da Huang. Ngumisi siya at ipinaalam sa kanya na ang buong new home na bagay ay hindi na binibilang dahil nakakita siya ng mas mahusay. Mas mahusay pa, iyon ang agad na nagpasaya sa mukha ni Da Huang, at sumigaw siya sa kasiyahan, naglalabas tungkol sa kung gaano kahanga-hanga si Mama sa paghahanap ng isang bagay na mas maganda pa. Ganap na nakumbinsi si Mama na isang mapalad na tanga, naglakad si Ching Su ulit, nagpapaalala sa sect leader Zhongcheng na pag-isipan muli ang kanyang naunang payo. Binanggit niya ang isang selyadong lupa sa Qinlan County, Fayan Prefecture. Walang spiritual energy na nangangahulugang halos walang sinuman ang nakatira doon. Maaari siyang magtago sa loob ng ilang daang taon, marahil ay makalabas. Naramdaman na maaaring alisin niya ito, mabilis siyang nanawagan sa kanya. Nahuwag mag-aksaya ng oras at magpasya. Iwinagayway ni Zhongcheng ang isang kamay, nakikitang naiinis, inalis siya at sinabihan siyang tigilan ang pagbanggit sa lugar na iyon. Ludo at iwanan ang matandang bagay na nakalibing. Sumugod si Ching Su upang putulin ngunit hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon. Inilapag ni Zhongcheng ang isang kamay sa kanyang balikat, pinutol siya. Sinabi niya sa kanya na hindi siya masama, na nakita niya ang kanyang kapalaran at hindi sinubukan na agawin ito. Hindi masama talaga, natigilan si Lan Ling, nahuli sa pagkakataon ng casual na galaw. Pagkatapos ay bumaling si Zhongcheng sa kanya ulit at nilinaw na hindi siya pupunta sa lugar na iyon.
Nagpaputok siya ng isang rhetorical tungkol sa kung paano ang Flying Immortal Sect ay dapat mabuhay sa ilang patay na lupa walang spiritual energy. Pagkatapos nito, kinuha niya si Dao Huang at ipinasa siya kay Lan Ling, nagbibigay ng mga tagubilin na siya at si Elder Mo Chen ay dapat mag-alaga sa kanya sa ngayon. Aalis siya ng sandali, ngunit babalik siya. Hinawakan ni Lan Ling ang bata, sumusulyap sa kanya ng may pag-aalala. Nagtanong siya kung ano eksakto ang plano niyang gawin. Ikinulong ni Zhongcheng ang kanyang pulso, kumikislap ng isang mayabang na ngiti, idineklara na didiretso siya sa Silence Holy Land at magpapakulong sa sarili. Iyon ang kanyang grand plan. Agad na pinatay iyon ni Lan Ling. Ang kanyang mukha ay humigpit sa pag-aalala habang sinusubukan niyang pigilan siya, inilalatag kung paano ang Silence Holy Land ay may 3 Holy Realm Big Shots na nakaupo sa itaas. Binalaan niya siyang huwag magmayabang dahil lamang nagtagumpay siyang intimidate ang spirit sense ni Jing Huan. Hindi yun nangangahulugan na maaari niyang hawakan ang totoong deal. Maliban, huminto si Lan Ling sa gitna ng pag-iisip. Pagkatapos ay lumiwanag siya, biglang nahulaan kung mayroon na siyang ilang strategy na nakalagay. Kung marahil ay nagpakita si Senior Tiger. Ang kanyang boses ay tumaas ng may pag-asa at kasiyahan. Ang mga bituin ay halos nagniningning sa kanyang mga mata. Si Zhongcheng ay mukhang segundo mula sa pagsabog. Ang kanyang mukha ay namula sa galit habang sinaway niya kung paano laging Senior Tiger ito. Senior Tiger iyon. At nagtanong kung mayroong nagaganap sa pagitan niya at ng bobo na tigre na iyon. Nag-apoy, umikot siya kay Mo Chen at sumigaw ng isang tanong tungkol sa kung saan pumunta ang tanga na tigre na iyon. Nang walang pagkakamali, inactivate ni Mo Chen ang kanyang teknik upang suriin, bumubulong na ang Divine Beast na tinatawag ng sect leader ay hindi maganda. Tiyak na hindi mas mahusay kaysa sa matandang lalaking ito at lumipad lang palabas ng Feiyun Prefecture. Tama sa cue, si Little Tiger ay naglabas ng isang napakalaking double sneeze sa gitna ng paglipad. Galit nitong pinunasan ang ilong, nakatitig sa void, ganap na nakumbinsi na muli siyang sinasabihan ng masama ni Old Man Mo Chen. Bumalik sa Clear Heart Holy Land, siniguro ni Zhongcheng kay Lan Ling na huwag masyadong mag-alala, sinasabing papunta lang siya upang subukan ang mga tubig, hindi naniningil ng bulag. Sa iyon, hindi siya naghihintay para sa reaksyon ng sinuman. Bago pa man kumurap ang sinuman, umalis si Zhongcheng. Sa puntong ito sa Thousand Spirit Land, malalim sa Wuling County ng Shizhong Iling Prefecture, tamang-tama sa paanan ng Wuing Mountain, ang eksena ay naging ganap na kaguluhan para sa mga dahilan na walang sinuman ang makapagpinag-isa. Ang mga tao ay tumakbo sa lahat ng dako sa isang panig. May sumigaw tungkol sa pagkuha ng kanilang bagahe. May iba pa ang sumigaw na walang anuman sa loob ang nagkakahalaga at dapat na silang umalis. Iyon ay nang magpakita si Zhongcheng. Walang ideya kung ano ang nangyayari, abot siya at nagbigay sa isang tao ng isang mabilis na tapik sa balikat, naghahadyos ng isang casual na pagbati. Nang lumingon ang lalaki, kumislap si Zhongcheng ng isang ngiti at nagtatanong kung ano ang nagmamadali sa lahat. Nang walang paghihintay, agad na inalis ng lalaki ang kanyang kamay at sinaway, pinagpapaliwanag sa kanya kung saan siya gumapang mula, bumubulong tungkol sa mga bumpkins. Pagkatapos ay nagsimula sa kung paano ang Silence Holy Land at Clear Heart Holy Land ay kasalukuyang nasa lalamunan ng bawat isa. Inilatag niya ito ng talaga tapat na kapag ang mga expert mula sa Holy Realm ay naghagis ng mga kamay, ang mga tao na natigil sa Scattered Spirit Dust na Heavenly Mandate Realm ay buburahin lang sa mapa. Pagkatapos, nang walang pagbibigay kay Zhongcheng ng oras upang mag-react, inalis niya ang kanyang braso at sumigaw na huwag siyang pabagalin. Pagkatapos makuha ang lahat ng iyon, natigilan si Zhongcheng. Kinuskos niya ang kanyang baba, nagmuni-muni kung gaano kalaki talaga ang Silence Holy Land. At kung paano ito nakasalansan sa mga powerhouses at naisip na kung sumingil lang siya na parang isang walang ulo na hayop, mag-aaksaya siya ng isang boatload ng mga pagkakataon sa reincarnation. Ang kailangan niya ay isang one and done plan upang kunin ang lahat sa isang puntahan. Ngumuya siya sa iyon sa loob ng ilang sandali hanggang bam, isang pag-iisip ang tumama sa kanya ng husto. Kinlik niya ang kanyang mga daliri at naglabas ng isang matagumpay na bulong na nakuha niya iyon. Sa isang lugar sa isang gubat na nakatago sa ilalim ng isang puno sa isang trail na halos hindi ginagamit,
isang sinag ng divine light ang pumutol sa lilim. Mula sa shimmer ng berde na glow na iyon, ang anyo ni Venerable Jing Huan ay lumabas. Ang matandang lalaki ay nakangiti pa rin tulad ng dati, ang mga daliri ay humahaplos sa kanyang balbas ng madali. Hindi ang totoong deal ang Jing Huan na iyon, bagaman. Siya ay talagang si Zhongcheng na nagpapalabas ng isang shape-shifting trick upang ibahin ang kanyang hitsura. Nang dobleng sinuri niya na ganap niyang nataman ang mga tampok ng matandang lalaki, hindi niya maiwasang maglabas ng isang nasasabik na tawa sa sarili, iniisip na ganap na perpekto ito. Sa eksaktong sandaling iyon, malalim sa sect ng Silence Holy Land. Ang isang Holy Son ay naglapat ng mga utos sa kanyang mga disciples, nagdadrill sa kanila upang panatilihin ang kanilang dignidad x×12, at huwag sirain ang mga bagay sa harap ng ninuno. Siya ay nasa gitna ng pag-uutos ng isang biglaang ingay ang nagpatigil sa kanya, lumingon, at hinampas ang kanyang ulo patungo dito. Doon, diretso sa unahan, naglalakad si Venerable Jing Huan. Tumama ang panik sa Holy Son agad, at sumigaw siya na dumating na ang ninuno. Wala siyang kahit kaunting ideya na ang taong naniningil ay talagang si Zhongcheng sa disguise. Nagpapanik, umikot siya sa kanyang mga disciples, itinutulak ang kanilang mga ulo at pinagalitan sila na huwag lumutang na parang walang alam na mga tanga sa harap ng ninuno, sumisigaw sa kanila na mag-grounded at magmadali, tinawag pa silang bean sprouts. Nang halos naayos niya iyon, sumugod ang Holy Son, puno ng butlik ang energy, at yumuko ng mababa ng may ngiti. Ipinapakilala ang sarili bilang Elder Wu Zhen, at inilabas na ito dito ay ang kanyang top disciple Wu Rang, parehong magalang na bumabati sa ninuno at naghahangad sa kanya ng mabuti. Naisip ni Zhongcheng na ihagis lang niya ang isang beat ng post-uring at tapusin ito, ngunit sa halip, natigil siya sa pakikinig sa lahat na nagpapakilala sa sarili isa-isa. Si Shuji ang sumunod na lumapit, binabanggit na siya ay dating bahagi ng Feian Pavilion noong matagal na ang nakalipas hanggang sa huminto siya 300,000 taon na ang nakalipas upang simulan ang kanyang sariling sect at pagkatapos ay iwinagayway patungo sa pulutong sa likuran niya. Tinawag silang lahat na sariling walang silbi na disciples at grand disciples. Pagkatapos sabihin ang kanyang bahagi, inutusan niya ang iba na bumaba at magbigay ng kanilang paggalang sa ninuno ngayon din. Ang mga disciples ay hindi nag-atubili, yumuko bilang isa at nag-aalok ng kanilang malakas, magalang na mga pagbati. Si Zhongcheng, nalubog sa lahat ng pagsamba na iyon, talaga siyang pumasok dito. Ang kanyang mukha ay naging medyo rosas habang nagbigay siya sa kanyang balbas ng isang masaya na haplos. Pagkatapos ng mga seremonya ay nakabalot, naghagis si Elder Wurang ng isang ngiti at casual na nagtanong kung bakit ang ninuno ay hindi nagpapatakbo ng Holy Lands Conference tulad ng dati at dumating hanggang dito. Ang mukha ni Zhongcheng ay bumaba sa isang iglap. Nagpaputok siya kay Wurang ng isang death glare at binalik ng malamig, naghahadyas ng lilim kung bakit niya kailangang ipaliwanag ang anumang bagay sa kanya. Ang glare na iyon ay nagpatulala kay Wurang. Agad siyang nag-flail ng isang panik na paumanhin, sumusumpa na hindi siya nakikialam at nagmamakaawa para sa kapatawaran. Si Zhongcheng ay hindi talaga naghahanap na bumaba ng husto. Nakita si Wurang na nanginginig na, hinayaan niya ito at lumingon, cool na, sinasabi sa kanila na sumunod sa kanya. Sa sandaling nagsalita ang ninuno, sino pa ang mangangarap na tumanggi? Nagkakalat si Wurang upang tipunin ang kanyang mga disciples, nagmamadali pagkatapos niya. Sa square ng Silence Holy Land, ang lugar ay puno at umaalingaw sa mga paghahanda na ganap na nagsisimula at ang tanggulan ay nakasalansan at handa. May nagpatuloy sa pagsigaw sa pulutong na gumalaw ng mas mabilis, nag-aanunsyo na ang lahat ng mga mabigat na sandata ay naihatid na sa harap. Aba, doon nga pala patungo si Zhongcheng kasama si Wurang at ang iba pa na sumusunod sa likuran. Nang makita ng pulutong ang mga disipulo na nakasakay sa mga ulap sa tabi ng ninuno, agad silang nagkagulo. Sumisigaw sa alarma na si Venerable Jing Huan yun at nagpapanik na pati ang ninuno ay dumating. Sa sandaling nalaman nilang nagpakita siya ng personal, ang buong plaza ay sumalampak sa ganap na paggalang. Lahat ay yumuko at sumisigaw ng mga pagbati sa tuktok ng kanilang baga, nagdarasal para sa kapayapaan at pagpapala sa ninuno. Labis na natuwa si Zhongcheng sa paggalang na ibinato sa kanya.
Ngunit dahil kailangan niyang panatilihin ang act, hindi niya ito masyadong ipinakita. Naglabas lang siya ng isang magaspang na upang manatili sa character.